dating Speaker at Friday ng Davao, si Speaker Congressman na Pantaleon Devon Alvarez, and of course, ang ating kaibigan na nagpresenta kanina ng budget process, budget procedure, si Congressman Sid Uma. Dito rin ang aking kasama ng huling kampanya, si Attorney Secretary Harry Roque, at sa inyo lahat. Nagulat ako sapagkat wala akong inaasahan ganitong kainit na pagtanggap. Ang huling punta ko rito sa Davao ay noong inauguration was taken ni Vice President Inday Sara Duterte. That was the last time I have visited Davao. And when I got the invitation to be here present today, take part in our leaders forum, I immediately said yes, because I cannot say no to a friend, especially kay Manong June Vasco. And I told him through message, Kako Manong June, I will go straight to the venue, but please, I do not know anybody there, except you of course, and PRRD, simply because I do not know what to expect, and I'm not the type of person who makes expectation na siguro ganito, siguro ganito. But nung ako po ay nandito na sa airport pa lamang, naramdaman ko yung init ng pagtanggap ng mga taga-Davao at yung mga kapwa ko bumilisita rin dito sa Davao. Naririnig ko rin, uy, si Atty. Vic yan, si dating ES Vic yan, bakit kaya siya naririto? Buti ay naririto siya, kasama na natin siya. At nais ko kong sagutin kung bakit ako naririto ngayong hapon. Sapagkat nakalagay doon sa isang post na aking nabasa, ang Davao City at ang Davaoenos are not for sale. Yes! And precisely for this reason that I am here, because your friend Vic Rodriguez is not for sale. And this is also, I believe, our message today. All leaders, when we go down and go back to our respective places, to cascade all the way to our friends, our neighbors, our families. Huwag ho tayong papasilaw sa kakaunting salapi o malaking salapi kapalit ng ating mga firma. Napakahirap tumahimik at manahimik, sapagkat ang ninalapastangan ay ang ating saligang batas. Ang ninalapastangan ay hindi lamang ang ating kinabukasan. Higit pa riyan ang kinabukasan ng ating mga anak at ng mga susunod pang saling mga. Our signatures, they are not for sale. Our person, our character, our integrity, our dignity, we are not all for sale. Kaya tayo nandito ngayon sa Davao upang pag-usapan itong mga taong ginagamit at inulustay ang pera sa kaban ng bansa upang lapastanganin ang ating saligang batas, Yes! upang lapastanganin ang ating bayang Pilipino, at upang lapastanganin ang darating pang sabing lahat. Ako ho ay kasama ninyong tumitindig, sapagkat matagal na ho ako rin tumindig. Umarap po ako sa napakaraming tao. And again, let me just put this in proper context. I'm not here in front of you to attribute any greatness to myself or on myself. Wala. Hindi ko sinasabi na ako'y ganito o ganyan. Subalit hindi rin naman nagtatanggi na humanap po ako sa napakaraming tao at ginawa yung aking trabaho ng huling pagkatapos na halalan ng 2022. Kaya ako, pakiramdam ko hanggang ngayon, sa araw-araw may mga tao ko sa akin. Mula't iba't ibang lugar. Nagtatanong ano na ho ang nangyari, ano ang ating gagawin, tama ba itong pipirma kami, etc. etc. So itong mga tao ito ay yung mga nagtiwala nung nagsimula kaming lumaban at simula ng kampanya at hanggang sa yun nga ay naging nanalo na. At yan nga po ang history.
Ito po yung bahagi hindi lamang ng 31 million Filipino people who entrusted trust, respect, and hope nung tayo po ay mahanap sa inyo. Ito po ay buong bayan ng buong Pilipinas ng buong bansa. Hindi ko masagot because I have no means to provide any assistance and help. But, kagaya naman ang sinasabi ko, hindi ko naman hiniling na ako ay mapunta kung nasaan man yung aking posisyon sa lipunan ngayon. Kagaya po ngayon, hindi ko naman hiningi na ako'y mapunta rito ngayong hapon at makasama kayo. Ito po ay pagkakataon na mukhang inuugnay talaga ng panahon na tayo ay magsama-sama muli sapagkat muli na naman sinusubukan ang ating sariling batas, nagkakaroon ng pagkakawatak-watak. Hindi ba nung tayo ay nagbuklod-buklod nagsama-sama, ang ating tema ay unity? Yes. Ang tsatsaba, ang paglustay ng pera ng kaban ng bansa, yan ba ay magdudulot sa atin ng pagkakaisa o pagkakawatak-watak? I feel responsible because I have met many people. I have convinced many people, many leaders to support my candidate yan. And ito na nga po tayo, subalit marami yata talagang elemento sa pamahalaan natin ngayon. Ang iniisip lamang ay ang kanilang sarili, kung paano manatili sa kapangyarihan, at paano higit pang gustahin ang kaban ng bayan. Kaya ho ako, dito sa All Leaders Forum, kasama po ninyo ako, kaagapay po ninyo ako, at naninindigan kasama ninyo. Nakakatakot sapagkat iba na ho ang ating panahon ngayon. Sino ba naman ang hindi makakaramdam kahit man lang kunting kaba kapag ganito ang uri ng politika at pamumulitika ng mga nasa pamahalaan? Nariyan, nakita kanina si Lorraine, si Eric, ang ating mga kaibigan sa SMNI. Di na tayo pinakailangan lumayo. Yung mga biktima rin mo yan sapagkat pilit binubusalan ang lahat ng nagsasalita ng bawang katotohanan. Pero hindi mangyayari dito sa Davao. Kaya nga ho dito simulan itong Leaders Forum sapagkat dito hindi kayang bilhin ang mga mamamayan dito sa Davao. Hindi kayang busalan ang mga kaibigan. At dito sa Davao, hindi tayo natatakot, hindi tayo matatakot, at hindi tayo pagpapasigla. Nais ko rin po kayo i-congratulate lahat sapagkat malaking pagkakaiba yung ating pong pagpupulong ngayon. Yung ating pong crowd ngayon doon sa ginagawang sa isang ginagawang kasalukuyang pagpupulong. Alam niyo na kung saan yan. Dito ho, walang allowance. Dito ho, hindi tayo ibinubos. Dito po, hindi kayo magkakaroon ng earned leave credits. Dito po, wala kayong pipirmang signature para patunayan sa inyong mga department heads na kayo ay present ngayong araw na ito. Yes! Araw nito, araw natin sa mga pamilya, kaming mga macho at magino, araw ng paglalabas, subalit naririto tayo ngayon sapagkat voluntaryo tayo nangingibigan, ipaglaban ang ating sariling batas at huwag tayong pumayag nalapas tanganin ng iilan ang ating bansa, ang ating kinabukasan, at kinabukasan ng ating mga anak. Kanina ho ay nagpresenta si Congressman Sid noong proseso ng budget at pinalinahan niya po roon yung mga related constitutional provisions. Kung bakit nagmumula sa Congress ang budget, ano yung pwedeng hindi gawin, ano yung maaaring pag-usapan, at ano lamang yung limitasyon ng pamahalaan. At bukod ho doon, mainit na pinag-uusapan din. Itong topic na ho ito, talagang malapit sa puso ko. Dahil ang dami kong nakausap, justices, justice, incumbent, retired lawyers. Kaya kung alam ninyo, tayong mga abogado ang dapat namumuno sa usapin ng charter change. Whether you are for or against
chapter change, dapat tayo nangunguna upang balangkasin ito at pasimplihin ang usapan sa mga ordinaryong mamamayan. Sapagkat kung tayong mga abogado, ahayaan nating napastanganin ang saligang batas kung saan din kami nanumpa bago kami tagapin at magkaroon ng role of attorneys, na marapat siguro isurrender na namin yung aming lisensya ng pagiging abogado o hindi kami titindig at pagtatanggol ang ating sarili. We are not attacking any single personality here. Tayo po ay issue-based. At hindi may iwasang maging politikal sapagkat ang nag-uusad ng mga usaping chapter change ay mga nakapaloob sa strukturang politikal. Kaya hindi pwede sabihin pinupolitika ang chapter change. If we really want a people's initiative, leave the initiative to the people. Hindi po yung sinabi kanina na private initiative. Hindi vested initiative ng mga vested interest groups. Kaya nabanggit ko yun dahil nauuso yung pirma at dami ko rin ng kaibigan. Mahal ko rin itong mga kaibigan kong ito. Kaya lang wala magawa. Sapagkat compelled po yung attendance nila doon sa ginagawa ng pagtitipon ngayon sa Manila. Sige lang, pero siguro iwasan na lang yung pagpirma ng attendance sheet sapagkat yung attendance sheet nakakasiguro tayo at malamang i-attach yan doon sa petition later on for chapter change. Hindi po yan yung people's initiative na sinasabi ng saligang batas. Malinaw po doon sa section 16 of Article 13 ng ating saligang batas. Nauugnay po yun sa budgeting process at sa pinag-uusapang tsatsya. The right of the people, tayo po yung and their organization, yung mga iba't ibang organization, to be represented and take part in efficient and responsible participation at all levels of social, political, and economic decision shall not be abridged. Nasa saligang batas po yun. So yung ginagawa po nila na pagpapapirma ng blankong papel, ilalagay mo yung pangalan, ilalagay mo yung address, alamang ilalagay mo rin yung presinto at ang pirma, attach po nila yan sa petition. Hindi po yan yung people's initiative na nakasaad sa ating saligang batas. At nadesisyonan na rin po ng Korte Suprema yan. Maraming beses na, 2 kaso. At ang sabi ng Korte Suprema yan, ang totoong people's initiative, bago ka magpapirma, kailangan yung petition mismo ay binababasa na unawaan ng mga taong pinagpipirma. Sapagkat ang pirma po natin is an affirmation na nabasa mo yung linalaman ng dokumentong pinirmahan mo at tinitindigan mo na sang-ayon ka o nararapat lamang na susugan yung dokumentong pinirmahan mo. Hindi yung pimirma ka o hindi kita bibigyan ng ayos. Hindi kita bibigyan ng ayuda. O sasabihin sa ni Congressman, wala kang medical assistance. Huwag po tayong pumayag nun. At sa tingin ko naman, dito sa bulwagang ito, tayong lahat ay nagkakaintindihan at nagkakaunawaan. Kausap po si Manong John. Ang ating layunin ay balangkasin yung mga usapin na bumabalo sa ating lipunan ngayon. At meron tayong obligasyon pagbalik natin sa ating mga lugar, sa ating mga pamayanan, na ipaliwanag sa tao kung ano yung ating nararapat. Huwag po tayong patakot, nakakatakot kung mag-isa ka. Pero sa araw na to, ang dami pala natin. Kaya hindi tayo dapat matakot at hindi tayo dapat magpatakot. Nabanggit din mo kanina, let me just daanan ko lang, yung Philippine Development Plan at yung medium term financial framework. Yung po ay binabalangkas po yun if I'm correct, OC. Mga eksperto po natin sa bureaucracia ang gumagawa. Kaya yun, medyo may pagkasagrado po yun, sapagkat po yun, hindi lang binunot ng basta sa hangin. At itong taong to gusto ko ang project ko direct. Meron po talagang planning. Philippine Development Plan, kung saan tayo dapat naroon na by 2030, 2035, 2040, 2050, kung saan tayo dapat tutungo. Yung po ay dapat nire-respeto.
Hindi po yan pagdating ng bike camp, you're just training horses. O sige, lagyan mo ako ng ganito, bibigyan kita ng ganito. Eh bakit pa ho tayo nagkaroon ng mga magagaling na tao sa pamahalaan? Yun po ang kulang sa mga nangyayari ngayon. Ang kailangan natin, yung sinseridad ng pamahalaan. Ang kailangan po natin, ang gobyerno nakikinig at sensitive sa sinisigaw ng mga ordinaryong mamamayan. And again, ang daming beses na ho, at alam naman din siguro ninyo, yung mga naganap nung ako po ay bahagi pa ng pamahalaan, maraming beses din po akong tumindig. At maraming beses po akong hindi sumakaya sa mga bagay na sa tingin ko ay hindi makakabuti sa ating pamahalaan. Ginawa ko po yun sapagkat I feel responsible, as I have said early on, sa 31 milyon na higit na naniwala at umasa na tayo ay maglilingkod ng tama. Ang sabi ko nung naroon pa ako, hindi na balik yung batikusan, hindi na balik sinisiraan ako, at hindi rin ako sasagot sapagkat ang dami kong trabaho at maraming mga importanteng bagay na iniatas sa akin. Balik sinabi ko, yung mura ng ilang tao, yung pagmumura sa akin, yung galing sa akin ng ilang vested interest, kaya mo yun. Pero pagka ang 31 million na at yung 114 million Pilipino ang galing sa akin, hindi ko kakayanin yan at hindi ko matatanggap yan. Kaya ako ay noon pala tumindig na. Dahil utang na loob ko ng kahit sinong pamahalaan na kung saan sila naroon ngayon. Dapat ay makinig, dapat maglustay ng pondo ng pamahalaan at higit sa lahat, huwag na pastanganin ang ating saligang batas at huwag basta-basta ayaw papayag kapalit ang ilang ayuda, ayis, o medical assistance. Hingga mo, ay nagpapasalamat sa napakainit ninyong pagtanggap at ako ho ay kaisa ninyo. Again, I am in Davao because just like Davao City and the Davaoenos and just like you, I am not for sale. For amplifying our voices, showing us, strength and encouragement to not be afraid to voice out our opposition, especially to those who are against those who try to maneuver the Constitution for their selfish interests and ulterior motives. Once again, palakpakan po natin, Attorney Vic Rodriguez. At this point in time, let's all discuss and be